Nakita mo ba yung mga posts sa Facebook o TikTok na parang ang dali lang kumita kapag nag-invest? Yung may guru na nagsasabing, nag-invest ako ng 5,000 pesos, then after 6 months ay 50,000 pesos na. Syempre biglang mapapaisip ka kung bakit parang lahat sila kumikita sa pag-i-invest, pero ako hindi. Pero eto ang hindi madalas sinasabi sa'yo ng karamihan na hindi lahat ng investment kumikita at hindi lahat ng investment ay para sa'yo. Medyo masakit man pakinggan, pero minsan hindi ka nalulugi dahil malas ka, kundi dahil mali yung expectation mo sa simula pa lang. At real talk lang, hindi porket naglabas ka ng pera ay kikita na agad yan. Hindi porket trending ang isang investment sa social media ay safe na ito. At hindi porket may kumita sa isang investment ay kikita ka na rin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin na ang pag-i-invest ay hindi yan magic. Isa siyang laro ng luck na may halong risk, tamang timing at dapat may kasamang diskarte. At kung hindi mo ito naiintindihan, malaki ang chance na maubos ang pera mo bago ka pa matuto. Unang reality na kailangan mong tanggapin ay ito, hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Maraming Pilipino ang nadadala sa hype dahil nakita lang na uso ang crypto, pasok na kaagad. Nakita lang na may kumikita sa buy and sell, gagaya na agad. May nag-alok lang ng networking, sumali agad kasi baka ito na ang chance na yumaman. Pero hindi nila tinatanong sa sarili nila kung bagay ba talaga itong investment na ito sa sitwasyon nila. Kung may oras ba ako, may sapat ba akong kaalaman, kaya ko bang i-handle yung risk? Kasi kahit gaano pa kaganda ang isang investment, kung hindi naman ito aligned sa lifestyle at mindset mo, then mahihirapan ka. Halimbawa, may negosyo ka na kailangan bantayan araw-araw, pero busy ka sa trabaho. Anong mangyayari? Either mapapabayaan mo ang negosyo o ma-stress ka. Ganon din sa stock market o crypto. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit tumataas o bumababa ang presyo nito at emosyon lang ang magdidikta sa'yo. Ang mangyayari ay bibili ka sa taas ng presyo dahil sa excitement tapos magbebenta ka sa mababang halaga dahil sa natakot ka. At ang ending ay napakamahal ng lesson na natutunan mo. Kaya bago ka pumasok sa kahit anong investment, tanungin mo muna sarili mo. Hindi dapat kung magkano kikitain ko, kundi ang dapat mong tanong ay para sa akin ba ito? Kasi hindi mo kailangan ng bagong opportunity. Ang kailangan mo ay i-assess ang sarili mo kung para sa'yo ang opportunity na yon. Pangalawang katotohanan ay kumikita lang ang isang investment kapag may value itong binibigay at hindi kapag na-hype. Sa panahon ngayon, sobrang bilis kumalat ng impormasyon. Isang viral post lang, biglang may bagong sure win na investment na papaniwalaan ng mga tao. Pero ang problema, karamihan nito ay hype lang. Tandaan mo na hindi lahat ng maingay ay legit. Hindi lahat ng sikat na investment ay sustainable. Isipin mo ito, kung ang isang investment ay kumikita lang dahil maraming pumapasok na tao at hindi dahil sa may tunay na produkto o serbisyo ito. Sa tingin mo ba, gaano ito ka-sustainable? Maraming Pilipino ang nabiktima ng ganitong style, yung tipong may guaranteed returns daw, may double your money, o kaya naman ay risk-free. Sa totoo lang, dapat kapag narinig mo pa lang ang mga yan, ay dapat nagduda ka na. Kasi sa totoong mundo ng investment, wala naman talagang guaranteed return. Lahat may risk. Kahit nga yung pinaka-stable na negosyo ay pwedeng malugi. Kahit nga ang malalaking kumpanya ay pwedeng bumagsak. Ang tunay na kumikitang investment ay yung may solid foundation, may value na binibigay, may problema na sinosolve at may demand kahit mawala ang hype. Halimbawa, na lang ay mga basic na negosyo like pagkain, logistics o essential products. Boring man pakinggan pero steady at tuloy-tuloy naman ang demand at dito pumapasok ang diskarte. Isipin mo ito. Mas pipiliin mo ba yung mabilis pero mataas ang risk o yung mabagal pero sustainable? Kasi sa huli, hindi paramihan ng kinita sa isang buwan ang labanan kundi kung gaano katagal kang kumikita sa investment mo nang hindi nauubos ang puhunan mo. Pangatlong reality ay maraming nalulugi dahil sa maling mindset at hindi dahil sa investment lang. Ito yung part na medyo masakit pero kailangan kong sabihin. Minsan hindi naman talaga yung investment ang problema kundi ikaw yung hindi handa. Maraming tao ang pumapasok sa investment na ang mindset ay sana yumaman ako agad, hindi yung paano kaya ako matututo. Kaya kapag kumita ng konti ay nagiging greedy ka agad, dinadagdagan agad ng pera kahit hindi pa naiintindihan ang ginagawa. Tapos kapag may konting pagbaba at pagtaas ng presyo, then panic sell. Parang roller coaster na emosyon ang nagpapatakbo sa kanilang investment decision. Hindi strategy o logic. Halimbawa, may nag-start sa buy and sell, kumita sa unang benta, natuwa. Nag-all-in agad sa next batch ng products, pero hindi na ibenta agad ang inventory, kaya naipit ang pera. Hindi naman talaga dahil pangit ang negosyo, kundi dahil kulang lang sa disiplina ng emosyon. Ang pag-i-invest naman kasi ay hindi lang talaga tungkol sa pera.
Isa itong test ng karakter mo. Kung impulsive ka, lalabas yan. Kung takot ka, lalabas yan. Kung greedy ka, lalabas yan. Kaya bago ka maghanap ng best investment, baka mas kailangan mong ayusin muna ang sarili mong mindset. Kasi kahit gaano kaganda ang opportunity, kung mali ang galaw mo, then mauuwi pa rin sa pagkalugi. Pang-apat na insight ay hindi lahat ng kumikita sa investments nila ay sinasabi ang buong kwento. Ang social media ay deceptive kasi madalas ang nakikita natin ay highlights lang. Like yung profit, yung success, yung from 0 to 6 digits. Pero bihira mong makita yung losses, yung failures, at yung sleepless nights. Kaya nagkakaroon tayo ng maling perception tungkol sa pag-i-invest. Akala kasi natin ay madali lang. Akala natin na dapat kumita ka agad. Pero ang hindi natin nakikita ay kung ilang beses silang nalugi bago kumita. Ilang beses silang nagkamali bago natuto. At minsan, yung iba pa nga ay hindi talaga kumikita. Pero syempre, for content, ay kailangan nilang magpakita na kumikita sila para makahikayat ng iba. Kaya kailangan mong maging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita mo online ay buong katotohanan. Kaya bago ka maniwala, ay tanungin mo palagi kung ano yung hindi nila sinasabi, ano yung risk na hindi nila binabanggit. Kasi kung busy lang sa success stories ng iba ang desisyon mo, then para kang umaasa lang sa success. And remember, hope is not a strategy. Ang panghuling realization ay ito, ang totoong investment ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa kaalaman at sa diskarte. Kung gusto mong kumita sa kahit anong investment, ang kailangan mong gawin ay mag-invest muna sa sarili mo. Aralin mo, obserbahan mo, intindihin mo kung paano gumagana ang investment na napili mo. Hindi mo naman kailangan maging expert agad, pero kailangan mong maging aware kung saan ka nag-i-invest. Halimbawa, gusto mong magnegosyo online. Hindi sapat na marunong kang lang magbenta. Kailangan mo rin maintindihan ang market, ang pricing, at ang customer behavior. O for example, kung gusto mong pumasok sa stocks o crypto, hindi sapat na alam mo lang kung paano ma-access ang app. Dapat kailangan mong maintindihan kung bakit ganun ang behavior ng market. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang yung investment ang magpapayaman sa'yo, kundi kung paano mo rin i-manage ito. At remember, ang good decisions, hindi yan galing sa swerte. Galing yan sa kaalaman at experience mo. Kaya sa susunod na may makita kang easy money, sabihin mo sa sarili mo na sandali lang. Tanungin mo muna ang sarili mo kung naiintindihan ko ba ito, handa ba ako sa risk, o baka naman ay nadadala lang ako sa hype. Kasi ang totoo, hindi lahat ng investment ay kumikita, pero hindi mo rin kailangan sumabay sa lahat ng nakikita mo sa social media. Hindi mo kailangan pumasok sa bawat opportunity na kakatok sa'yo, lalo na kung too good to be true ito. Minsan kasi, ang tunay na panalo ay yung marunong kang umiwas sa laban na di mo alam. Ikaw ba, anong investment ang natutunan mo the hard way? Type mo naman sa comment section below. Gusto ko ring marinig ang story mo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.